Meron tayo ditong hubs mga kapadyak. Ito, gagamitin ko to sa dirt jump bike ko. Ang brand niya ay NS Bikes. Yung NS Bike, isa yan sa kilalang pangalan sa industry. Especially pagdating sa mga dirt jump bikes. Mga products nila, hindi lang hubs. Meron ding frames, components, at iba pa. Sa mga pang DJ yun, meron sila. Itong hubs na to, ito yung check natin sa video na. Nakalagay dito sa box niya. Made in Taiwan. Quality basta made in Taiwan. Tapos, designed in Europe. So, dalawa to, karaniwan natin nakikita sa mga hubs pag bibili mo. Pares. Isang box pares. Pero ito, bukod siya. Isang panglikod, isang pangharap. So, usually, makikita mo yung magkahiwalay sa mga medyo middle to high-end na mga hubs or sa pricing kapag medyo mataas na yung price. Magkahiwalay na sila. Kagaya nito. Ito yung NS Rotary na hub. Pang dirt jump. Sa dirt jump kasi medyo special yung need niya na hub. Hindi uubra yung mga hub na ginagamit natin karaniwan sa mga MTB, ganun. Kasi, yung drop out ng isang dirt jump bike, horizontal, ayan, nag-i-slide siya. Pero yung hub spacing nito is 135. So, usually, 135, makikita mo sa mga quick release na hubs, di ba? Pero, di mo siya pwedeng gamitin dito. Kasi nga, horizontal yung dropout niya. Kahit anong higpit mo dun sa skewer ng quick release na hubs. Pag nagpreno ka or upon impact, mag-i-slide siya dito sa horizontal na dropout. Sa sliding niya na dropout. Sa karaniwan na QR na dropout, yung pa-letter C na ganyan, hindi yung issue. Kasi nga, papasok yung hub pa ganyan, hindi na siya gagalaw. Kung naka-horizontal siya, pa ganyan, i-slide siya. Yun yung limitation ng QR. Kaya, meron ganitong hubs. Ito sa inyo muna. Ito yung panglikod. Ayan. Ito yung NS Hub Rotary na cassette type. May version to na single speed, yung meron ng nakalagay na kag dito na single, yung may driver na tinatawag. Ito, pwede ko pa siyang gamitan ng cassette kung gusto kong ilagay ito sa multi-gear na setup na bike na naka-horizontal yung dropout, na mayroon pang RD hanger. Pwede. Like dun sa traction veer na gamit ko, ganun yung setup ng hub nun. Horizontal, sliding, pero may kabitan ng rear derailleur. So may mga ganun din kasi. Ganun yung magandang klase ng hubs na swak gamitin para dun. Kasi nga, hindi siya yung QR dahil pa-bolt siya dito sa gilid. Pero may HG na pre-hub body pa rin siya na pwede mong lagyan ng cassette. Or sa kaso ko, gagamitin ko to sa dirt jump bike. Single speed lang. Gamit lang ako ng single speed kit. Tulad nito. Ito yung single speed kit ko na ginagamit dati. Interface niya pang HG na pre-hub body. So pwede itong gamitin sa mga karaniwan din ng mga hubs. Pwede rin kung gusto mong mag single speed na setup. Tapos may mga spacer lang. Then lock ring. Ayan yung swak para dito. Nalagay lang yan. Kulay niya oil slick. Available to sa itim din. Pero wala lang kasi. Pero maganda rin naman. Tingin ko babagay din naman sa color scheme ng bike ko. Etong oil slick. Nakalagay dito na NS logo. Stay true. Parang slogan nila. Tapos yung price nito, ayan, nakalagay dito yung price niya. 9.6 etong rear hub na to. Rear hub lang yan. Hindi siya budget hubs. Tapos 6 bolt para sa mounting ng rotor. Tsaka yung holes, yung bilang ng spokes na swak, 32 holes. Swak yan para dito sa setup na gagamitin natin. Dartmoor Patrol na rims. 32 holes. Tapos ito yung tires na gagamitin ko, yung B-tire na XCV. Dirt jump specific din na tires. Siyempre, may sealed cartridge bearing sa likod. 4 yan. 2 dito sa main body na itong hub. Tapos may 2 din dito sa pre-hub body. Tapos yung material, magkaibang klase ng aluminum yung ginamit. Ito yung 135mm na hub spacing na variant. Pag ganitong style. Pero may variant din to na 142 non-boost. Meron ding 148 na boost. Meron ding 157 na super boost. So available din yan para dito sa rotary cassette version na itong NS hub. May nakaprint pa dito, nakalagay, stay true. Yung slogan niya. Kung setup mo, karaniwang QR lang na hub spacing, pwede rin to. Pwede mo rin gamitin to. Yun nga lang, wala siya nung skewer na quick release na madali ang kabit, madali ang tanggal. Pero pwede mo pa rin gamitin to. Ang mounting nito, pag ganito, ang haba niya. Kaya secure na secure, walang galaw. Yan. Meron itong bolt na to, tapos female interface dito. Yan, thread siya na ganyan. Yan. Pag thread na ganun, ayun na, sakay na siya. Tapos wala nang galawan yan sa frame mo. Hindi siya matatanggal. Basta naigpit naman ng maayos. Etong bolt na to, pwede mo siyang pihitin. Pwedeng pa wrench, adjustable, or spanner, pwede. Tapos, pwede rin pa Allen key dito. Pwedeng pa Allen bolt. May option ka. According kay NS, eto daw setup na to. Mas magaan pa to. Kesa kung ang setup is yung merong quick release na skewer. Kung ang kaba mo sa QR na setup, baka matanggal, baka makalas, ganun. Dito, wala kang kabang ganun kasi nga, sobrang secure nito eh. Sa
dirt jump nga siya ginagamit. Hindi talaga i-slide, hindi matatanggal. Hindi kakalas. Frame material, yung body niya 6061, yung mismong hub shell niya. Tapos yung axle sa loob nito is 7075. Etong material nitong bolt na to, steel yan. Steel bolts. Yung cassette, 70-75 din. Kaya medyo matigas siya. Mas resistant sa bite ng cogs. 6902 yung bearing na gamit niya. Madali lang yung maghanap just in case need mo siya palitan eventually. Etong pre-hub body niya, pwede mo siyang gamitan ng 8 speed hanggang 12 speed pa nga. Pwede pa. Basta yung hyperglide yung style. Sasalpak mo dito yun. Pwede siya. Kung gusto mo nang gumamit ng SRAM na XD na pre-hub body, meron din. May mabibili ka din para dito sa hub na to. Pwede mo siyang palitan. Pulse system nito is 3 pulse. So, ganyan yung tunog niya. Hindi sobrang lagitik. Sakto lang. 3 pulse siya na may 30 engagement points and 12 degrees na kagat or engagement. 32 holes nga lang to available. So, kung 36 holes yung gagamitin mo na rims, walang 36 holes version nito. 32 lang. So, weight nito is 395 grams according sa website ng NS Bikes. Check natin kung totoo. 410. Ulitin natin. 410 grams mga kapadyang. Yung weight nitong rear hub, kasama na to. Yung kanyang nut. Sa box niya, wala nang kasama. Yun lang, yung hub lang. Again, made in Taiwan, oil slick version. I believe mas mahal tong oil slick kaysa dun sa kulay itim na version. Ito, 9.6 SRP neto. Available sa 12 bikes. Sa kanila kayo pwedeng mag-inquire. Sila yung nagke-carry ng NS bikes dito sa atin. Mga hubs and iba pang mga components. Sa kanila meron yun. Link ng FB page nila, lalagay ko dyan sa description. Click nyo lang, message lang kayo sa kanila. Ito naman yung pangharap. Rotary hub din. 100 ang kanyang hub spacing. 15mm yung laki ng butas para sa axle. Ito naman yung pangharap na pares din para sa isang dirt jump setup. Pero kung halimbawa, yung dirt jump setup mo, naka-QR ka sa harap na naka-budget fork ka lang, tulad nitong una kong setup, budget fork lang, QR, yung hub niya sa harap. Kung halimbawa, ganun yung setup mo, hindi mo need bumili itong pangharap, likod lang yung bibili mo. Since magkabukod naman sila, walang problema. Kung likod lang yung kailangan mo, mabibili mo. Ito na yung gagamitin ko kasi magpapalit din ako ng fork. Sa mga pang dirt jump, ang mga fork nila, usually hub spacing doon is naka 100mm. Hindi siya gumagamit ng 110 na boost hub spacing. 100 lang sa true axle. So, ganun yung setup karaniwan. Pag mga dirt jump specific na fork. So, price nitong hub na to, isa lang, 6K SRP. Saan available? 12 bikes. Message lang kayo sa kanila. Sa design, same lang. Kulay, oil slick din. Meron ding itim nito. Tapos yung print, ganun pa rin. NS Bike logo, ayan. Tapos stay true. Then, meron ding nakalagay dito sa kanyang flange. Stig nga eh. Tapos same din, 32 holes para sa butas, bilang ng spokes na pwede mong gamitin, tsaka sa rims na pwede mong ipares. 6 bolt na mounting para sa rotor. Pero usual na setup ng mga dirt jump, hindi na gumagamit ng front brake. So, eto, hindi ko rin ito magagamit. Since ganito yung setup niya, pwede mo siyang gamitin sa mga non-boost na fork na pang MTB din. So, okay din. Available din to sa boost na version, 110mm na hub spacing. Meron din silang ino-offer na ganun, 100 and 110. Tapos, 15mm na taba ng axle yung swak sa kanya. Same construction dito sa likod, 6061 aluminum yung hub shell. Tapos, yung mga hardware niya, yung other parts, 775 T6 na klase ng aluminum yung ginamit. Tapos dito sa harap, dalawa yung bearing niya, dalawang sealed bearing na 6902 din. Madaling maganap, madaling i-service, madaling palitan kung kinakailangan. Or din sa website ni NS, 178 grams yung timbang netong pangharap. Pero check natin. Halos din nagkakalayo. Nakuha natin timbang, sabi nila 178, nakuha natin 180 grams. Napakagaan. Testingin natin i-fit. Usually, yung pwesto nito, hanapin mo pa eh. Etong pwesto ng spacer, para maganda yung chain line. Depende sa frame mo. I-default ko muna dyan. Test fit natin. Lock ring, di ko pa nalagay. Not sure kung okay na yung ganyang pwesto ng spacer o baka need ko ilipat ng mapayat dito. Tapos lock ring, tanggalin to para magiging lock ring. Pero di ko muna ikakabit kasi lilinisin ko pa tong cogs na to eh. Hindi bag na kasi. So, ayan yung hubs na gagamitin ko dito sa aking dirt jump na matagal nang nakadapa kasi wala siyang wheelset eh. Yung dating gamit dito is hiram ko lang na wheelset. Pero ngayon yan, mabubuo ko na yung aking dream wheelset para dito sa bike na to. Gamit ng mga parts na to. O baka nyo na lang yun mga kapadya. Okay, gagawin ko, ilalace ko na yung hubs dun sa rims para makabit ka na siya. Abangan nyo na lang, makikita nyo. Excited na ulit akong i-ride etong aking dirt jump. Ito kasing dirt jump bike ko, ang pinakahabol ko dito. Sana'y mag-pump track. Kasi nga, yung pagpa-pump track, ma-apply ko din yun sa pagtitrail eh.
So, yung skills doon. Eventually, siguro, matuto tayo magpa-talon-talon ng bike gamit ng dirt jump. Nasabi nila, mas madali daw dito sa dirt jump. Pero kasi, dirt jump siguro, sa mga patalon, kung more on tricks ka, dirt jump. Pero ako, normal na talon lang. Happy na ako pag nagawa ko dun sa MTB ko. Iba-bike check natin to ulit dahil papalitan ko din ng ibang parts nito. Kapag nabuo na, abangan nyo na lang mga kapadyak. Gagawin natin ng bike check video to kasi kabitan ko na siya neto. Ipapalit ko to sa cockpit niya. Abangan nyo na lang. Sa mga kapadyak natin dyan na may dirt jump, baka may tips kayo na pwedeng i-share sa akin. Lagay nyo naman sa comment section. Sa mga nagbabalak din na magbuo ng dirt jump, tara samahan nyo ako sa journey na to. Kung ano yung matutunan ko along the way, share ko din sa inyo. Again mga kapadyak, naghahanap kayo ng hubs para sa dirt jump. Baka makonsider nyo to, NS Bikes. Available kay 12 Bikes. Ilagay ko yung link ng FB page nila. Pwede kayong directly mag-order sa kanila. Alam ko meron din ito sa Shopee, Lazada. Ilagay ko rin yung links dyan sa description. That's it for this video. Ride safe mga kapadyak.